Iniisip ng karamihan na ang mga introvert ay naglilinis dahil gusto nila ng malinis at Instagram-ready na bahay. Cute, aesthetic at relaxing. Pero ang totoo, mas malalim ito. Mas psikolohikal, mas espiritual, at mas personal kaysa sa iniisip ng mga tao. Para sa mga introvert, ang paglilinis ay hindi lang tungkol sa kalinisan. Isa itong ritual na nire-reset ang kanilang isip, inaayos ang emotional circuit at ibinabalik ang kanilang pwesto sa mundong palaging nakakapagod at maingay. Sa tuwing nagiging magulo, hindi tiyak o draining ang buhay, umaatras ang mga introvert sa kanilang santuaryo at nagsisimula ng prosesong mukhang ordinaryo, pero in reality, malalim at makapangyarihan ito. Bawat walis ay pag-alis ng mental fog. Bawat pag-ayos ng gamit ay pag-angkin ng kapangyarihan. Bawat malinis na sulok ay mensahe sa sarili na nandito ako, kontrolado ko ito, tahimik akong magre-rebuild. Ang paglilinis ang tanging aktibidad kung saan nagiging lakas ang kanilang katahimikan. Isang psikolohikal na operasyon na nakatago sa anyo ng gawaing bahay. Narito ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit palaging naglilinis ng bahay ang mga introvert. Number 1. Ang kaguluhan ay personal na insulto. Para sa isang introvert, ang kaguluhan ay hindi lang kalat sa mesa o gamit sa sahig. Isa itong insulto sa kanilang panloob na mundo. Nararamdaman nila ang disorder sa katawan nila na parang ingay sa tainga ng ibang tao. Ang magulong kwarto ay hindi lang basta nakakainis tignan. Pakiramdam din nila ay binabalahura sila. Parang may pumipiga sa frequency ng isip nila. Ang bawat gamit na nasa maling pwesto ay parang maliit na kuryenteng pumapasok sa sistema nila. Tanda ng presensyang hindi nila gusto. Kaya kapag naglilinis sa mga introvert, hindi sila nag-aayos ng mga kalat. Ibinabalik nila ang dignidad ng kanilang isipan. Ang paglilinis ay deklarasyon na hindi sila kayang lamunin ng mundo at ang kanilang paligid ay dapat sumunod sa ritmo nila, hindi sa kaguluhan ng iba. Hindi sila naglilinis para sa kagandahan. Naglilinis sila para sa pagkakaayon sa sarili. Hindi ito tungkol sa mga alikabok. Tungkol ito sa pag-angkin ng kapangyarihan. Number 2. Ayaw ng mga introvert sa maduming enerhiya, literal. Mas kaya pa ng mga introvert ang physical clutter kaysa sa energy clutter. Kaya nilang tiisin ang librong hindi na isoli o jacket na nakasampay kung saan-saan. Pero kapag may pumasok sa bahay nila na mabigat ang aura, magulo, galit, manipulative o toxic, bumabagsak ang atmosphere at agad nila yung nararamdaman. Nagiging makapal ang hangin, mabigat, hindi mapakali. Marami ang nagsasabing napaka-sensitive ng mga introvert, pero ang totoo, mataas ang kanilang psychological awareness. Walang sabi-sabi, maglilinis sila pag alis ng bisita. Bubuksan ang bintana para pakawalan ng bigat. Aayusin ang mga bagay na nahawakan nito. Sa isip nila, ang paglilinis ay ritual ng pagwawalis ng mga natirang emosyon, pag-aalis ng mga psychic dirt, at pagbalik ng linaw sa hangin na kanilang nilalanghap. Sa iba mukha lang itong pag-aayos, pero sa mga introvert, ito ay tahimik na pag-exercise. Number 3. Kailangan ng mga introvert ng buong kontrol sa kanilang kapaligiran. Para sa mga introvert, hindi dumarating ang kontrol sa pagsigaw o pagdomina sa mga pag-uusap tulad ng mga extroverts. Ang tunay na kontrol nila ay nanggagaling sa kanilang kapaligiran, ang tanging lugar kung saan hindi ginugulo ang kanilang isipan. Ang kanilang bahay ay hindi lang basta living space. Isa itong psychological ecosystem. Bawat gamit may dahilan, bawat ayos may intensyon, bawat sulok sumusuporta sa ritmo ng kanilang isip. Kapag may kahit kaunting bagay na hindi nakalugar, parang may gumagalaw sa invisible blueprint ng kanilang mental stability. Kaya ang paglilinis para sa kanila ay pagbawi ng kapangyarihan sa sarili. Ito ang pagre-restore ng kanilang tore, ang pagre-rebuild ng kanilang fortress, at ang pagbabalik sa lugar kung saan ang isip nila ang hari. Tahimik na otoridad ang paglilinis, paraan ng mga introvert para sabihing, sumusunod ang espasyong ito sa akin.
Number 4, ang paglilinis ang tahimik na paghihiganti ng mga introvert. Kapag ang mga introvert ay na-disrespect, nasaktan, na-betray o na-overlook, hindi sila sumisigaw, nakikipag-away o nagrarant. Ang paghihiganti nila ay internal, tahimik pero napaka-produktibo. Nagsisimula silang maglinis, nagdi-deep clean na parang tinatanggal nila ang toxic sa kaluluwa nila. Mas pinipuwersa nila ang pag-scrub kapag nasasaktan sila. Mas maingat at mas precise ang pag-aayos kapag sila ay na-disrespect. Habang ang iba ay sumisigaw, nagpo-post o naghahanap ng mga audience sa galit nila, ang mga introvert ay nagiging mas malinaw, mas grounded at mas determinado sa pag-restore ng order sa kanilang paligid. Ang paglilinis ay nagiging paraan para sunugin ang natirang emosyonal na kalat. Hindi lang nila nililinis ang bahay, nililinis din nila ang bakas ng mga taong gumulo sa sistema nila. At kapag tapos na, mas matalim silang bumabalik, mas kalmado, mas centered. Ang sakit ay nagiging gasolina at ang malinis na bahay ang kanilang tagumpay. Number 5, naglilinis ang mga introvert dahil ayaw nilang mamuhay tulad ng karaniwan. Ang mga introvert ay ipinagmamalaki ang pamumuhay ng may intensyon. Nakakapagod para sa kanila ang mediocrity, pagka-stagnant at walang saysay na mga habits. Habang tinotolerate ng iba ang mga tira-tira sa mesa, bundok na mga damit sa sahig o magulong workspace, ang mga introvert ay parang nasasakal sa ganitong kalagayan. Para sa kanila ang kalat ay hindi inosente. Ito ay simbolo ng buhay na unti-unting nawawala sa kontrol. Ang paglilinis ay nagiging commitment nila para hindi mabuhay sa average mindset. Ito ang kanilang reset button. Paalala na hindi sila ginawa para maging pabaya, tamad o stagnant. Kapag malinaw ang kanilang espasyo, malinaw ang kanilang isip. Kapag malinis ang kanilang bahay, naka-align ang panloob nilang mundo. Para sa mga introvert, ang kalinisan ay hindi tungkol sa kaayusan. Ito ay pagpapanatili ng standard sa buhay na nagpoprotekta sa kanilang mental sharpness at emotional balance. Number 6, ang paglilinis ay isang psychological reset. Iba ang paraan ng pagdala ng memorya ng mga introvert. Hindi lang sila basta nakakaalala ng mga pangyayari. Iniimbak din nila ang emosyon sa mga gamit, sulok at espasyo. Ang isang tasa ay pwedeng may dalang memorya. Ang isang shelf ay pwedeng maglaman ng mood. Ang isang upuan ay pwedeng may bakas ng isang pag-uusap na hindi nila nagustuhan. Kaya ang paglilinis ang nagiging tanging paraan para alisin ang mga emotional fingerprints na ito. Ito ang pagre-restart ng kanilang internal atmosphere. Ang paglilinis ng mga psychological residue na naiipon sa paglipas ng panahon. Habang naglilinis, unti-unting umaaliwalas ang kanilang isip. Nagiging rhythmic ang mga galaw, nagiging meditation ang katahimikan, nagiging therapy ang pag-iisa. Kung ang iba ay nagpapagaling sa pamamagitan ng pag-uusap, paglalabas ng sama ng loob o pag-vent, ang mga introvert ay nagpapagaling sa galaw na walang ingay. At kapag tapos na silang maglinis, hindi lang malinis ang kwarto, malinaw din ang kanilang isip. Number 7, hindi basta naglilinis sa mga introvert, sinasanay nila ang kanilang isipan. Para sa mga introvert, ang paglilinis ay mental discipline na nagtatago sa anyo ng gawaing bahay. Bawat kilos ay may bigat, bawat desisyon ay nagpapatalas ng focus nila. Ang pagdedesisyon kung saan ilalagay ang isang bagay, paano ito aayusin, at ano ang dapat itago o itapon ay nagiging cognitive workout na nagpapalakas sa kanilang internal structure. Sa paglilinis, nagsasanay sila ng focus, pasensya, kalinawan at intentionality. Tinuturuan nila ang sarili na makakita ng mga patterns, alisin ang mga distractions, at panatilihin ang panloob na kaayusan kahit may kaguluhan sa paligid. Ito ang mental conditioning, isang tahimik pero matinding drill para sa self-mastery. Habang mas naglilinis sila, mas lumalakas ang kanilang clarity. Nagiging extension na kanilang isipan ang kanilang kapaligiran, structured, intentional, at kontrolado ng may kapangyarihan. At number 8, dahil ang kaayusan ang tahimik na flex ng mga introvert. Ayaw ng mga introvert sa pagyayabang. Naiinis sila sa pagpapakitang gilas.
Hindi nila kailangan ng applause o validation. Pero kung may tahimik silang flex, yung hindi halatang pagpapakitang gilas, ito ay ang kaayusan ng kanilang tahanan. Ang malinis, kalmado at perpektong inayos na espasyo ay naglalabas ng presensyang hindi kayang pantayan ng mga salita. Ipinapakita nito na ang taong nakatira doon ay disiplinado, introspective at lubos na may mastery sa sarili. Habang ang mga may ingay ay nagpe-flex gamit ang atensyon, hype at social presence, ang mga introvert ay nagpe-flex gamit ang katahimikan. Ang bahay nila ay nagiging salamin ng panloob nilang dominance. Sino mang pumasok ay agad mararamdaman ito. Ang tahimik na kapangyarihan, ang linaw ng emosyon at ang disiplina ng espasyo. Ito ang hindi nila sinasabi pero isang mensaheng nararamdaman. Nagawa ko ng masterin ang bagay na karamihan ay hindi pinapansin, ang sarili ko. Para sa mga introvert, ang paglilinis ay hindi tungkol sa hygiene o aesthetic. Isa itong psychological na sandata. Kagamitan nila para mabawi ang stability sa maingay na mundo. Isa itong ritual ng grounding, santuaryo ng kontrol, at paraan ng emosyonal na paghilom. Sa paglilinis, muling binubuo ng mga introvert ang sarili matapos madrain ng mga tao, ingay at kaguluhan. Ito ang espasyong pinaghihirapan nila para patalasin ang isip, patibayin ang espiritu at ibalik ang kanilang tahimik na lakas. Kaya kapag may introvert na naglilinis, huwag mo itong tignan bilang isang simpleng gawaing bahay. Unawain mo ito. Nire-reset nila ang kanilang panloob na mundo, naghahanda para sa susunod na laban, at bumabalik sa uri ng kapangyarihang hindi madaling makita pero malakas sa pakiramdam. Sa bawat malinis na sulok, sa bawat maayos na shelf, at sa bawat bagong hininga ng sariwang enerhiya, muling isinisilang ang isang introvert. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na ito na about sa laging target ng mga tsismoso ang mga taong introvert. Shoutout kay Michiko Tobayashi. Sabi niya, naging prime target ako ng mga maiingay, mga mababaw mag-isip at bully sa trabaho. Ang hindi nila alam, hindi ako napipikon. Mas natutuwa akong ipakilala ang aking sarili na kaya kong magtamo ng respeto na walang pagtulad sa kanilang gawi. Tahimik na pagtugon at pribadong pagkumpronta ang naging paboritong pagkilos ko noon. Isa-isang bumabagsak ang negatibong pagtingin nila sa akin. Ngayon naintindihan na nila na ang tahimik ay hindi pala mahina. Mas nakakatakot pala dahil sa bigat at precision naming dala. Maraming salamat Sir EP. Pinaalala nito ang naging tagumpay ko. Sabi naman ni Richard Ortigueza Bacolongan, di ko alam bakit ganun ang mga tao. Naiinis sila kasi cold ako. Halos buong barangay na ang nakabantay sa akin. Di ko naman kailangan ng opinion nila. Siguro dahil kalkulado ko lagi ang galaw ko, saka sasabihin ko. Kaya siguro weird na ang tingin nila sa akin. At ayon naman kay Zaldi Gaufo, ganun din ang hinala ko. Tinatarakan ako ng kutsilyo pag nakatalikod ako. Halata mo naman sa tono at kahulugan ng pananalita. Pero para sa akin okay lang, dahil alam kong may inggit sila sa akin dahil meron ako na hindi nila kaya. Salamat Sir EP, dahil isa kayo sa nakakaunawa sa mga introvert. At shoutout din kila Lorena Vintas, Shoj, Isabel Yap, Annalyn Granada, RJ Mera, Ramlat, Alvin Edrozo, Kalayaan Kapayapaan, Kay Molino, Junjun Perang, Jola Short Video, Pax Tumulak, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam ba kung bakit ang mga introvert ang laging pinupunteriya ng mga tsismoso? Panoorin mo sa video na to.